Hello everyone, welcome back to my channel. And for today's video, ayan, mag-share lang ako ng ilang bagay, okay? Lalong-lalo na dun sa mga may plano na pumunta dito o kaya naman ay mayroong fiancé o asawa na Pakistani pero hindi pa nakatira dito o maaaring nakatira niya dito pero hindi pa rin ganun kalawak yung kaalaman about sa mga Pakistani. So, ang isi-share ko ngayon ay simple lang yung mga basic na dapat yung malaman, at least malaman nyo bago kayo mag-asawa ng Pakistani o kaya naman ay kung may asawa na kayong Pakistani pero limited pa rin yung alam mo about sa Pakistan o about sa mga Pakistani. Alam nyo ba na dito sa Pakistan, bago sila nag-arrange ng marriage, ay nag-iimbestiga muna sila about sa basic information about sa family na mapapangasawa ng kanilang mga anak. So, at sa ating mga Pilipino, ay hindi na natin yung pinag-aaralan kasi ang ating pinagbabasehan ng ating pagkakaroon ng relasyon o ng pagpapakasal sa isang lalaki ay kapag gusto natin ng isang lalaki o mayroon tayong mutual feelings o bihira na sa atin yung inaalam natin yung background ng ating mapapangasawa, simula sa pamilya, kung saan ba siya nanggaling, kung sino ba talaga siya, ganyan. Anyway, actually sa atin naman bago tayo mag-asawa, 'di ba? Yung tao mismo kasi na gusto natin yung gusto nating makilala. Ang nagiging priority natin o nagiging focus natin ay doon sa lalaking gusto natin. Pero dito nga sa Pakistan dahil arranged marriage, ay inaalam talaga nila yung una sa lahat ay hindi yung background mismo ng lalaki, kundi yung background ng pamilya ng lalaki. Kung ano ba ang katayuan nito sa buhay, at syempre kasama na doon yung kung itong lalaking ito ay ano bang trabaho, may ano bang pinagkakakitaan, financially stable ba ito, bago nila i-arrange ang kanilang mga anak. Both part yan, lalaki man o babae. At syempre, mas binibigyan ng mga pamilyang babae ng priority yung financial status ng lalaki dahil syempre yan ang bubuhay sa pamilya, di ba? So napaka-importante na malaman kung ano ba ang katayuan sa buhay ng lalaking ito o ano ba ang kakayanan niya para bumuhay ng pamilya. Lalong-lalo na doon sa mga may fiancé o boyfriend na nga ang tawag natin na Pakistani. Dapat bago tayo, kung boyfriend na natin, lalo na yung mga long distance relationship, o kaya naman ay fiancé na natin, wag lang tayong mag-focus doon sa basta Pakistani itong boyfriend ko. Pero aside from that, wala ka ng iba pang alam. Kaya ngayon, na-share ko sa'yo yung ano ba yung mga dapat mong alamin. Kahit na yung basic, ito napaka-basic lang ito. Pero para sa akin ay dapat mong alamin bago ka makipag-commit ng relationship sa isang Pakistani lalaki. O bago mo sagutin o bago mo tanggapin yung offer na kasal o offer na relationship sa hindi kasi common yung kung ang i-offer ng Pakistani lalaki is boyfriend relationship kasi sa totoo lang hindi dapat talaga. Wala pong boyfriend girlfriend relationship dito. Kapag po yan nagustuhan ka ng isang Pakistani, ang pinaka ano po yan talaga is legal, okay? As a Muslims is to offer you a marriage. Mag-o-offer yan automatic ng kasal kapag gusto ka niya. Pero syempre, nasa sayo kung tatanggapin mo yung kasal o hindi. Kaya huwag kang magulat kung imbes na ligawan ka o i-offer sa'yo ng girlfriend-boyfriend relationship is kasal lang ini-offer sa'yo. Normal po yan. Hindi yan biro or hindi yan dahil gusto niya lang manloko. Kundi talagang yun ang dapat kasal. Pero hindi naman, so dapat, nasa sayo na kung ano ba yung status ng inyong relationship o ano ba yung status ng pagkakakilala mo sa kanya at pagkakakilala niya sa'yo. Dito, once na nag-arrange sila at nag-agree yung lalaki sa marriage at ganun din yung babae, automatic yan. Mga ilang araw na lang o ilang linggo na lang o ilang buwan magpapakasal na agad ang mga yan. Pero depende rin kasi mayroon din naman, lalo na yung sa panahon ngayon, maraming mga kabataan na hindi agad nagpapakasal. I-engage sila, then after a year or after 2 years, saka pa sila magpapakasal. So nasa sa inyong usapan yan kung kailan kayo o magpapakasal agad kayo o bibigyan nyo pa ng panahon para makilala yung inyo ang isa't isa. O na nga, bago nyo tanggapin yung offer na marriage ay kilalanin nyo muna, alamin nyo muna ang mga basic. Itong mga ilang bagay na importante para sa akin bago mo tanggapin yung offer na pagpapakasal ng isang Pakistani lalaki. Una, syempre, para masigurado ang katayuan mo sa buhay at para hindi ka maging kawawa, di ba? Lalo na kung dito ka dadalhin sa Pakistan. Yan. Lalo na kung dito ka ititira. Ang unang-una mong dapat alamin is, ano ba ang kanyang trabaho? Ano ba ang financial status o kakayanan niya para bumuhay ng pamilya? Pangalawa, single ba talaga ang lalaking ito? Wala ba talaga siyang asawa? O kung may asawa man siya at gagawin kanyang pangalawang asawa, wala namang masama. Ang mahalaga ay kaya niyang buhayin kayong dalawa.
o kaya niyang buhayin kung ilan man yung magiging asawa niya. Kasi accepted naman sa Islam ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa. As long as kaya ng lalaking ibigay ang kanyang financial, emotional at physical na pangangailangan ng kanilang mga asawa, although malabo po yung magkakapare-pareho, malabo po yung magkakapantay-pantay. Sabi nga, dapat daw pantay-pantay ang pagtingin at pag-alaga o pagmamahal sa kanilang mga asawa. Pero alam po natin yan bilang tao na imposible po yan na magpantay-pantay. Pero dapat pantay o kaya niya talagang tumayo sa responsibilidad bilang asawa sa lahat ng kanyang asawa. At hindi lang sa kanyang mga asawang babae, syempre sa kanyang mga anak. Pangatlo, kahit mayroon kang paraang magagawa, alamin mo kung ano ba ang history ng kanyang pamilya. Gaano ba sila karami? Paano ba ang status ng pamumuhay ng kanyang pamilya? Baka naman kasi mamaya, marami na nga siyang asawa, tapos yung pamilya niya nakadepende pa sa kanya. Keep this in mind. Ang mga anak na lalaki po dito ay malaki ang responsibilidad sa kanyang pamilya. Kahit pa po yan ay may asawa na, lalong-lalo na kung isa o dadalawa lang yung mga anak na lalaki, kahit pa yan ay may pamilya na at may kakayanang financial, yan po ay talagang hindi maiiwasan o responsibilidad niyang tumulong sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga magulang. Pero yung mga kapatid na may mga asawa na ay hindi na nila masyadong responsibilidad kasi nga responsibilidad na sila ng kanilang mga asawa. Pero yung mga wala, lalo na yung mga wala pang asawa ay talagang nakadepende pa rin yan sa kanilang kapatid na lalaki. Lalong-lalo na yung mga kapatid na babae. Kung sa Pilipinas, kahit babae ka, may hiya kang dumepende sa mga kapatid mong lalaki, dito po hindi. Ang mga kapatid na babae ay talagang nakadepende sa kanilang ang mga kapatid na lalaki. Lalong-lalo na kung yan ay walang pinag-aralan o hindi nagtatrabaho. Pero kung nagtatrabaho, syempre, hindi na yan depende. Pero maraming karamihan, okay? Halos lahat, although may mga nagtapos din naman, nakapag-aral at may trabaho, pero mas marami pa rin ang nakadepende talaga o walang trabaho at hindi nakapag-aral. Kaya nakadepende lang sa kanilang mga magulang o mga kapatid na lalaki. So kahit na may asawa na nga ang kapatid na lalaki, ay talagang malaki pa ang responsibilidad niya sa kanyang pamilya, lalong-lalo na kung ang mga kapatid na ito ay wala pa ang asawa at wala namang kakayanan ang mga magulang na nasuportahan ang kanyang mga kapatid at ang kanilang sarili. Kaya yan ay nakadepende talaga sa anak na lalaki, kahit pa yan ay may pamilya na. Lalong-lalo na kung financially stable ang kanilang kapatid na lalaki. Pang-apat, kailangan po alam natin kung saang sect ba nabibilang ang relihiyon ng iyong asawa. Kapag sinabi nating Muslim o Islam, Muslim ay yung mga taong naniniwala o may pananampalatayang Islam. At ang Islam ay ang relihiyon. Dapat po, bago tayo mag-asawa o bago natin tanggapin ang offer ng ating fiancé bilang napakasal o may asawa na tayong Pakistani, bigla nga tayong nag-asawa ng Pakistani, nang wala pa tayong alam, dapat alamin mo to. Ano bang sang relihiyon ba nabibilang ang iyong asawa? Hindi porket Muslim yan or nananampalatayang Islam ay isa na ang kanilang paniniwala. Ang Islamic religion po ay may mga sekto din. Sect or branches. May dalawang pinakamalaking branches ang Islam. Yan po ay ang Sunni at ang Shia. At maliban po sa dalawang yan, ay napakarami pa pong branches ng Islam. Hindi porket sinabi, oh, Muslim ang asawa ko, Islam ang kanyang relihiyon, ay iisa na. No po, magkakaiba po yan. May ang Sunni ang pinakamalaking branch ng Islam. Okay? Ang mga branches pong ito ay mayroon din dito sa Pakistan. Pinakamalaking branch ng Islam dito sa Pakistan ay ang Sunni. Sunni or Sunni, ewan ko kung paano ba pinopronounce ng tama, basta yun po. Alamin nyo kung saan ba nabibilang. Wala namang masama kung tanungin natin ang ating fiancé naman natin yan, o ang ating asawa. Nasa way na lang po yan ang inyong pagtatanong. Hindi naman dahil sa nakikichismis ka, kundi sabihin nyo, at least mayroon kang idea kung alin bang branch siya nandoon at para malaman mo din kung ano ba, saan ka ba dapat magpa-follow after the marriage or ngayong kasal ka na sa asawa mo, alam mo ano bang branch ng Islam ang dapat mong sundin. Yan, ngayon alam na natin ang relihiyon, alamin naman natin yung gaano ba ka-stricto yung asawa mo, gaano ba ka-lalim yung paniniwala niya sa kanyang relihiyon. Bakit ka mo? Kasi diyan nakadepende ang magiging lifestyle mo.
Kapag very conservative ang napangasawa mong Pakistani, sigurado yan, magbibihis ka ng naayon sa talagang paniniwala niya na dapat covered ka from head to foot. At hindi dapat na-expose ang beauty mo in public, lalong-lalo na sa social media. Maswerte kung ang mapapangasawa mo ay modern na. Yung mga moderno na katulad ng napangasawa ko. Hindi naman sobrang moderno, pero modern na. Hindi ganun ka-stricto yung napangasawa ko at hindi rin ganun ka-stricto yung pamilya ng asawa ko. So, kaya ayan, kita nyo naman, hindi, hindi ako nagko-cover ng head, okay lang. Basta modest yung pananamit mo, decente, maayos ka, hindi naman yung labas pa rin, parang katulad pa rin ng pananamit ng mga Christians or may mga Christian din naman kasi na maayos yung pananamit, di ba? So, basta modest yung pananamit at maayos ka, okay na. Pero kapag nga napaka sobrang conservative, talagang kailangan mong mag-adjust. So, alamin mo yan para alam mo kung paano mo ihahanda ang sarili mo. Paano ka bang mag-a-adjust sa pananamit, sa pamumuhay, sa maraming bagay. Napakarami mong i-adjust kapag very conservative yung napangasawa mo. Lalong-lalo na kung titira na kayo dito sa Pakistan. Pero kung hindi nga, yan nga, parang wala lang. Kung titira kayo dito sa Pakistan, maraming mababago syempre. Kasi nga iba yung lifestyle. Pero most of the things ay okay lang. Madali kang makakapag-adjust isa doon sa napaka-conservative. Hindi ganun kahirap ang pag-a-adjust. Six, saan bang lugar nakatira ang iyong asawa? Saan bang lugar yung kanilang province? O saan lugar ba sila? Saan city ba siya nakatira? O nakatira yung kanyang pamilya? Kasi malaki din na may impluwensya niyan sa pamumuhay mo. Kapag naging asawa mo na ang fiancé mo o itinala ka dito ng asawa mo na Pakistani. Kaya napakahalagang malaman mo rin kung saan ang kanyang lugar. At kapag nalaman mo na, tingnan mo sa online, mag-search ka, ano bang saan ba tong lugar na to, ano ba yung mga kaugalian nila, ano ba yung mga season nila. At least, pagdating mo dito, hindi ka na mahihirapang mag-adjust. Expected mo na yung hardship, expected mo na yung worst, at saka yung hindi worst. Kumbaga, ano ba yung maganda at hindi maganda sa lugar na to. O diba? Handa ka na, expected mo na, kaysa yung zero info ka o zero knowledge ka. Mahirap ang walang alam. 7 is food. Nga, kapag interesado ka sa isang Pakistani o may fiancé ka o may asawa ka na hindi ka pa nakatira dito o kung nakatira ka man dito na bago ka pa lang, so wala ka pang masyadong alam. Minsan kasi nahihiya tayo magtanong, di ba? Mayroon na namang social media. Mag-google ka, ano ba yung mga pagkain dito sa lugar kung saan nakatira ang aking asawa? Tawag sa mga pagkain nyo. So, pag sinabi na niya, i-search nyo online. Mayroon naman tayong YouTube, mayroon tayong Facebook, mayroon tayong Instagram, mayroon tayong Google. So, i-search nyo kung ano ba yung mga pagkain yun. At least, pagdating nyo dito ay may idea na kayo, di ba? Para alam mo kung kaya mo bang mag-adjust dito. 8. Naman to yung masyadong importante, ano? Pwede namang huwag mo nang malaman, pero mas maganda kung malalaman mo. Alam niyo dito sa Pakistani kasi walang last name. Okay? Wala pong last name ang mga tao dito. Kung nakikita man natin na may dala-dalawa silang name, halimbawa Muhammad Ali, Abdul Qadir, may dalawang pangalan, pero hindi po yung last name. Actually po walang last name dito. At hindi rin po nakikilala yung line of blood nila dahil sa last name. Kasi nga, wala naman. Malalaman mo lang yung bloodlines sa kanilang national ID. Kung sila, dahil wala nga silang ito last name, hindi ka walang last name. O yung mga Khan, o yung mga Malik, yung Rana, Rao, yan po ay mga caste. Handa kung malaman din natin kung saang caste ba sila nabibilang. Hindi naman ito importante, pero mas maganda kung malalaman nyo saang caste siya nabibilang. Kasi alam nyo, tulad halimbawa ng Rana, although hindi naman talaga sila bloodly related lahat, o hindi porket Khan ay magkakadugo na sila. Pero,
Yan po ay importante sa kanila, sa ibang caste. Ang kanilang caste line, ang kanilang caste name ay napaka-importante sa kanila. Yan po ay pride nila. Research nyo na lang kung ano ba ibig sabihin ng caste. May kung may alam kayo dito. Actually, tulad nga ng sinabi ko kanina, wala pong last name na ginagamit ang mga Pakistani. Legally or normally, okay, most of the Pakistanis, ang ginagawa nila kung ano yung first name ng father, okay, ng father nila ay siyang ginagawang last name ng kanilang mga anak. Ano yung first name ng iyong asawa, yun ang magiging last name mo. Halimbawa, kung ang pangalan ng asawa mo is Iftikhar, halimbawa ang pangalan mo is Zainab, magiging Zainab Iftikhar ka. Kasi yung first name ng asawa mo is Iftikhar. So, yun ang magiging last name mo. Ganyan po talaga yung ginagamit nila. May anak na lalaki, tapos ipapangalan mo ay Javid. Tapos, ang pangalan ng ama niya ay Munir. So, ang magiging pangalan niya is Javid Munir. So, ano yung first name ng ama, ang magiging last name ng kanilang anak. Yan ay ang common way ng kanilang pagbibigay ng pangalan. Pero sa totoo po ay hindi naman kailangan, not necessarily, or hindi mandatory to give the last name of your children using the first name of your husband. Gusto mong pangalan ng anak mo ay Dawood Rao, which is wala doon ang pangalan ng kanyang ama. Pwede din po yun. Pwede pong bigyan nyo ng pangalan ng inyong anak na hindi na kailangan gumamit ng first name niyang ama. As long as the name of the child is registered legally, yan po ay legal. Hindi po kailangan na sundin kung ano yung first name o last name ng kanyang ama. Halimbawa, may anak kang babae tapos pangalan ng anak mo ay Fatma Tanbir. Okay lang yun. Basta yan ay i-register mo. Yung nakaregister, yun yung mare-register sa kanyang national ID. So, paano ba malalaman na kayo ang kanyang mga magulang? Kasi ganito yon. Once na na-register nyo, nakalagay doon sa national ID nila na Fatma Tanvir is the daughter of Munir Iftikhar. So, hindi importante yung last name. Hindi importante na magkaroon siya ng last name ng kanyang ama o first name ng kanyang ama. Ang mahalaga siya ay may legal na pangalan at nakarehistro ito ng legal. So, that's all for today and thank you so much for watching at sana may natutunan kayo sa video ito. If you want to know more about Pakistan, ito-try ko na i-share sa inyo yung mga bagay na natututunan ko dito sa Pakistan. Stay lang kayo at continue on watching my video. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. See you on my next video.